Hospital yan. Yan, salamin muna tayo ng konti. Anyway, nice to see all of you. No? Ako si Dr. Brian Aguilar. So, kaya lang, huwag nyo na masyadong pahabari si Dr. Brian Aguilar. Ako ay isang surgeon, no? Hindi naman ako yung star ng show, kaya huwag na natin siyang pag-usapan. Ang star ng show, alam mo sino? Health sa products ng Asembla. No? So, ano ba talaga ang ibig sabihin ng health for you? Simulan mo na. Ang tanong ko, ano ba ang ibig sabihin ng health sa inyo? Importante. Health is wealth. Health is wealth. Yeah. No, so, health, most of the time, sinasabi natin sa health, yung wala akong upo, wala akong sipon, walang lagnat, walang sakit. Diba? Health ka sa atin yun. Health yung wala ako sa ospital. Tama, diba? Usually. Pero guys, hindi yun yung health talaga. No, it's not about the absence of disease. Hindi yung bakit wala ka sakit, okay na yun. No? So, alam niyo ba guys, yung health, yan yung nagbibigay sa atin ng capacity. No? Ito yung talagang dahilan kung bakit mas magiging maganda ang buhay natin. Bakit? No? Pag-isip mo ng umaga, kung malinaw ang pag-iisip mo, puno-puno ka ng enerhiya. No? So, tapos, pakiramdam mo, full ang protected yung immune system mo. Ibig sabihin nun, mas magiging productive ka. Tama? Di ba, ikaw sakitin ka? Diba? So what are you losing? Pag sakitin ka, ano yung nalulose mo? Ano yung nawawala sa'yo? Not only money from medicines that you are taking, you are also losing yung opportunity to earn. Yes. Bakit? Kasi syempre, yun na yung business, oh. So, anong pagkakamaon ko eh. Tama, di ba? Simulan mo yung araw mo ng nakalupay-pay ka. Ano yung wala sa'yo? Opportunity to earn. Pera. Kasi inom ka pa ng gamot. Tama? So, usually, pag-asa na pinag-uusapan natin, ano ba yung unang pumasok sa isip nyo? Ano ba, usually? Properties, lupa, kotse, savings sa bangko. No? 24/7, ano ginagawa natin, isip natin. Ano kaya ako nakikita ng pera? Tama, di ba? Pwede ka na, dumaan yung mata mo, ano ba ako nakikita ng pera? Di ba yun lagi? No? Tama, di ba? Kaso, ito yung pinaka-problema. Guys, i-remind ko lang kayo, health is not only your priority. Tandaan niyo yun. Health is not only your priority. Health is your ultimate asset. Tandaan niyo yan. It's your ultimate asset. Okay? Bakit ultimate asset? Ito yan guys. Kung ba halimbawa, yung sasakyan, di ba yung buhay ng katawan natin, yung mga sports car natin, di ba no? So kung halimbawa pabayaan natin yung sports car, huwag natin pa-change oil. Di ba? Huwag natin ayusin ito, no? Pabayaan natin siya. Magiging functional ba siya? Okay. Di ba? Ma-achieve ba niya yung pinakamabilis na takbo niya? Ganun din sa buhay natin, sa health natin. Di ba? Pag pinabayaan natin ang health natin, o ano mangyayari sa araw, ano mangyayari sa'yo? Ititiri ka ng sakit. Tama, di ba? Usually, yun ang problem natin. No? Health is wealth. Tama, di ba? Agree ba kayo health is wealth? Yes. Pero health is balance also. Ibig sabihin ng balance, yung wala, nakalimutan ko. Ano tawag doon? Fogging. No? So, ang dapat balance sa buhay mo. Ibig sabihin, yung lifestyle mo, no? Dapat yan in harmony sa health mo. Okay? So, ito according sa DOH, no? Yung 5 causes of death. Guys, itong limang to, tinan nyo na. No? Ischemic heart disease, cancer, or neoplasm, stroke, pneumonia, diabetes. Guys, yung mga yan ang pinaka-common na sakit nila sa Pilipinas. Pati sa Amerika, sa ibang bansa. No, ay, picture niyo pa, sorry ah. Okay. Sige, picture niyo. Okay. Picture natin, kasama ko. Nakagalit ako. Bagay ako. Okay, so, yan limang yan, tandaan niyo yung limang yan, ha? Tandaan niyo yung limang yan. Okay, lipat ka na, okay lang? Cardiovascular disease,
yung heart disease sa stroke, no? It kills some 17 million people a year. No? So almost one-third ng namamatay globally. Yan ang cause. Tapos ito yung malupit dyan, no? Yung cardiovascular disease, yan ang number 1 killer sa bansa natin. Ito yung nakakatakot. Pati bata na yun, no? 1 out of 10 Filipinos age 15. Nagkakahilan na. Bakit? Dahil ibig sa lifestyle. Di ba kamahina? Well, anyway, ngayon ang katawan natin nagbibigay ng signals eh. No? Akala ninyo ba yung quick aging na yan, yung mga symptoms na yan, warning yan sa katawan natin. No, yung ubuan na ng upo. Tapos yung biglang, parang naman, parang namamaga pakiramdam ko, masakit yung likod ko. Tapos yung pagising mo, wala kang ka-energy, oh, di ba? These are warning signs. Ibig sabihin ito, nag-deteriorate yung mga organs mo. Guys, then organ damage over time. Guys, itong mga to, hindi ito ginawa para takutin tayo. No? Number 1, awareness ang pinaka-importante. Kailangan maging aware tayo. Guys, kasi yung mga pinag-uusapan sa mga statistics na to, hindi yan numbers lang. Sino yan? Tatay, nanay, kapatid natin, kaibigan natin. Isa malalapit sa atin, yan yung mga nagkakaroon yan eh. So dapat aware tayo. Dapat protektahan natin sila. Pwede naman natin paupunin yan eh. Di ba? Kung ngayon pa lang, aalagaan natin sarili natin. Uy! Uy! Guys, ito yun. No? Alam nyo, kaya tayo na dito sa Ascenda, number 1, para tayo yung unang maging healthy. No? So dapat tayo mismo gumagamit ng produkto natin. Yes! Kasi guys, napakaganda ng mga produkto natin. No? Pansinin nyo mamaya habang discuss ako, yung mga sabi ko kanina, lahat yan tatamaan. No? Lahat yan, protection natin. Naniniwala ba kayo doon? Yes! Dapat lang, kasi kikwento ko sa inyo mamaya. Anyway, no? So, una tayo, simulan natin yung produkto natin, no? Omega Life. Guys, packaging pala, panalo na. Why? Yes! Tingnan mo ha, made in Italy. Pag made in Italy, ano ibig sabihin na? Quality. Diba? Gawa sa Europe, gawa sa Italy. Diba? Pagka gawa sa Italy ang produkto natin, ibig sabihin high quality. Number 2, Optigel DR soft gel capsule. No? So may technology ginamit. Yung capsule natin, easily absorbable. No? Madaling ma-absorb yung supplement natin sa katawan natin. No? Ito pala, mag-growing pala. Oh. Full spectrum ng omega, dito na. Okay? So apparently, noong 1970s, magpwede tayo ng content, no? Noong 1970s, it was discovered na yung mga Inuit people, wala daw cardiovascular disease sa diabetes. Ano yung sabihin nyo? Yung cardiac disease sa diabetes, hindi uso sa kanila. 1970s yan, ha? Bakit? Kasi 50% ng diet nila came from marine fats. No? So sabi dito, yan, sa mga study na to, nakita nila na yung anti-inflammatory effects ng EPA sa DHA, ito yung meron sa diet ng mga Inuit people. Yan yung meron. So, since alam niyo naman, mahirap kayo, so nasubukan niyo ba kumain ng salmon araw-araw? Kumain ng isda araw-araw ng ganyang karami. Mahirap, di ba? Yung salmon na lang, napakahirap kumain eh. Bakit? Number 1, ano? Mahal. Mahal, di ba? Di ba, isipin nyo napakamahal ng salmon. So isipin nyo napakahirap nun, napakahirap gayahin ng lifestyle na yan, na karamihan ng pagkain ng salmon, di ba? So kaya nag-boom ang omega-3 industry. No, they are thinking na yung omega-3 dahil sa EPA, DHA, kaya i-replicate, kaya gayahin yung lifestyle para mabawasan yung heart disease, yung diabetes. Okay? So sabi dito, yung salmon consumption ay katumbas ng
pagtaas din ng life expectancy ng mga tao. So yung mga bansa na mataas ang intake o pagkain ng salmon, mataas din yung life expectancy. So yun yung age nila mas matataas. No? So, yung Norway, Japan, Sweden, kasi din yung age nila, 84, 83, di ba? Yung US, mas mababa ang percentage ng pagkain ng salmon, nasa 77 years old ang age na nila, age range. So, bakit magandang omega life, no? Well, kasi, alam nyo guys, ang omega-3 industry, ginagamit nila ay fish oil, di ba? Kaya lang itong mga fish oil na to, these are ultra-processed. No, yung sabihin, they are derived from widely caught fish. No? So, at random yung mga islang ginagamit doon sa omega-3 na ano natin, generic na fat oils. No? So, ano yung sabihin nun? Ang clear ang fish origin. No? Yung fish yan, hindi mo sigurado. Kasi yung quality niya, hindi mo alam. Tapos contamination, yung mga plastics na kinukonsume ng mga isda, hindi natin sigurado. So ang tanong, safe ba siya para i-consume ng tao? Well, hindi. Kasi, yun nga, kailangan mo pa siyang i-refine. Kailangan mo pang i-process ng maigi. So in effect, bumababa ang bioavailability ng EPA sa ating chain. No? Unlike omega life natin, ito, nireplace na yung outdated fish oils. No, hindi na process yung mga fish oils, yung salmon oil, hindi na siya process, no? So, ang salmon oil natin ay fresh, number one, fresh. Sashimi grade. Saan galing? Malayo, saan galing? Norway. So, Norwegian Atlantic salmon ang ginagamit natin. And it is delivering full spectrum omegas, no? So, ano yung meron siya? It has anti-inflammatory, anti-allergy, sa antioxidant effects, no? Also, they deliver yung easy to swallow. Kasi di ba yung kwento kanina yung soft gel? So, easy to swallow ito. Ang matindi dito, guys, dati pag yung mga fish oil na ordinary, yung generic na fish oil, pag uminom ka doon, anong lasa? Lansa. Tapos, pag ganun mo, lasa ka, pag ganun mo, umista. Tama, di ba? Malansa. So yung ating hindi, walang lasa. Natikon nyo na ba? Yes! Dapat lang. Kasi tayo unang dapat maging healthy. Hindi tayo mga healthy. Yes. Di ba? Okay. So, ano yung ano yung difference ng mga generic na fish oil sa salmon oil natin? Well, of course, syempre, ang mga wild caught fish sources, ito yung mga at random lang ng mga isda na kinukuha. No, itong mga to, it takes ilang linggo, ilang araw bago ma-extract yung oil. So, anong ginagawa sa kanya? Pinifreeze muna siya. No? So, pagka freeze mo, kasi kailangan mawala yung bacteria, yung mga parasites. So, pag freeze mo siya, marami nawawala. So, ano nangyayari? Bumaba yung bioavailability niya. Also, yung mga wild fish, maraming contaminants gaya ng sabi ko kanina. So, ano yung mga yun? Yan, yung mercury, dioxins. Ito yung mga, mga kinakain ng mga isda natin, yung mga ordinary fishes. Samantalang omega life, well, of course, galing siya sa Norwegian Atlantic, no? So, pristine environment, no? Ano pa siya? Non-GMO, antibiotic-free. So, walang antibiotics, no? Hindi yan binigyan ng antibiotics para mamatay yung mga parasites. Tapos, ang mga ginagamit natin isda, bata. No? Batang isda. Ibig sabihin, hindi umabot ng 2 years. Kasi apparently, ang mga mercury, yung mga contaminants, nag-accumulate lang within 2 years. Tayo, 15 weeks pa lang, 15 months pa lang, ina-harvest na natin. So yung isda, ina-harvest na natin. No? Tapos, very strict ang regulation nila, no? May sarili siyang QR code. Yung mga isda natin, may sarili QR code. Diba, social, di ba? Talo pa yung isda, parang may Gcash din, no? Okay. So, our omega life has a patented enzymatic hydrolysis process that liberates our salmon oil from fresh salmon. Okay. So, yung isda, yung salmon,
Sige, sundin mo na. Maganda yung slide na yan. Okay. So yung salmon, no? We use yung sashimi based salmon, yung 100%, di ba? 67% ito pangkain, no? Pang restaurant, no? Yung binibenta. Yung 33% naman ito yung mga cut na hindi maganda. No, dinadala ito dito sa offset biogas treatment plant. Within 2 hours ko yung biyahe ng 2 hours lang. No? Tapos it will undergo a patented enzymatic hydrolysis process. Ito yan, no? Tapos mag-produce na ng omega life natin. So, may ibig sabihin nito, yan. Pagka-harvest, i-gently liberate yung mga oils natin. Walang chemicals. And within an hour, omega life siya. So, ang bilis, di ba? So, hindi siya nag-undergo ng napakahabang process na nawawala yung bioavailability ng mga oils natin. Okay? So, yung since omega life requires no processing, it is free from pressure cooking. Wala rin siyang caustic bleaching. Walang need for utilization. Wala siyang acid hydrolysis. Hindi niya kailangan mag-undergo ng high temperature fraction distillation. Kaya also free from the esterification, free from the need for deodorization also, no? So omega life natin fresh, no? Within an hour, 2 hour ang biyahe, tapos within an hour, omega life na siya. Tapos meron tayong patented production method, yung kaninang enzymatic hydrolysis na sabi ko, no? So dito, omega life sa market is stable in its natural state, no? Meron tayong 4 years na shelf life. Ibig sabihin ng 4 years na shelf life. Pag mahaba yung shelf life ng produkto natin, maganda ba ito? Napakaganda nito. Napakaganda. Maganda. Bakit? No? Kasi yung peroxide sa allicin values show very little change over time. Kasi nga yung oil niya is so naturally stable, no? So less oxidation gives the oil automatically longer shelf life. Another fish will requires vitamin or tocopherols. So, unlike yung iba, kailangan ng additives. No, yung tocopherol. Para maging ano siya, para maging effective. Tayo, walang additives. Wala sinasama. No? Natural. Guys, ito isa sa pinakamagandang kita ko. Ito isa sa pinakamagandang slide na nakita ko. Ito nagpapatunay na kung bakit mas angat tayo sa lahat ng fish oil. Bakit superior tayo. Guys, ito nito tayo, ang omega life natin ay full spectrum, no? We use more than 84% natural anti-inflammatory fatty acids. Okay. So, yung natural anti-inflammatory acids, ito yun, no? 78% na, or 78% yung total omegas. No, ano yan? Omega 3, omega 5, 7, 9, 11. No? So, yan yung ginagamit natin. Then, meron din tayo mga saturated fatty acid. 17%. Ito yung mga yun. So, anong purpose niya? Anti-inflammatory, good for immune health, good for skin health. Guys, ito 84% anti-inflammatory. Kaya tayo omega life kasi isa sa function nito yung anti-inflammatory. Tama? Di ba? Ano ba yung para sa anti-inflammatory? Pag sakit ka sa puso, inflammation yun. Di ba? Diabetes inflammation, joint inflammation. Lahat yan boils down to one thing, inflammation. So, yan ang primary function natin, anti-inflammation siya. No? Eh, kita nyo itong generic. Yung mga 90% ng mga fish oil, yan lang meron sila EPA sa DHA, 18% sa 12%. Then the rest, tocopherols na sa vitamin E, na ginagamit lang para mag-prolong shelf life. Guys, kaya ka uminom ng gamot eh. Diba? Kaya ka uminom ng supplement para magamit ng maigi yung property niya ng anti-inflammatory. Tapos ang ibibigay sa'yo ng ibang product, 30% lang. Eh tayo ilang percent? 84. Pinapalang pa kayo naman yung omega life. Diba? Kasi ito, sulit na sulit, diba? Sulit ba? Yes! Diba? Sobrang sulit.
Okay, dito na nga lang niya. Kasi, to eh. Ito kasi Okay. So, sabi ko sa inyo, full spectrum tayo. Di ba? Yes. Omega 3, 5, 6, 7, 9, 11. Yung matanda ko ng training sa 7, ano? Omega 3, 5, 6, 7, 11. Sabi ni Sir Rico. Anyway, so yung omega 3, kung mapapasin nyo, ito yung mga function. No? Omega 3, yung EPA, reduction of triglycerides, anti-inflammatory. Diba? DHA, omega 3, anti-inflammatory. Guys, ito yung docosahexaenoic acid. Ito, patented ko sa atin, tayo lang meron. Omega 9 lang ang meron. Ano siya? This is an anti-inflammatory na nagre-reduce, no, ng cholesterol. Yung ibang kumpanya, yung ibang fish oil wala na. Patented, ibig sabihin, omega lang meron yan. Okay? Yes. Wala pa lang pakain. Alpha-linolenic acid, yan, positive impact on blood lipids, and source of EPA and DHA, no? Ito, yung SDA, ETA, anti-inflammatory also, no? Ito pala, hindi pala mic to. Kaya pala wala lumalabas. Eh, pinagamit ko mic. So, si omega 5, anti-inflammatory ulit. Pero good for the skin yan. Kaya pala tahimik eh. Ito pinagamit kong mic. Kawawa lang, baka hindi narinig sa Zoom, no? Sorry omega 6, ito naman yung good for cholesterol reduction also, and skin health also, no? Omega 7, anti-inflammatory, anti-diabetic. Guys, ano yung kasama sa DOH cause of death? Diabetes. Ito. Nadamay anti-diabetic Tama? Omega 9, anti-inflammatory, regulation of energy. No? Omega 11, anti-inflammatory. Again, improves insulin sensitivity. Ang diabetes also. Diba? So, puso, joints, mamaya allergy, ano pa? Diabetes. So, diba? Isang product pa lang, sinakop na lahat. Meron pa tayo dati, may mga ibang products pa tayo. Na-discuss ko mamaya. So, dito pa lang, panalo na ba tayo? Yes! Gagamitin mo natin to? Yes! Diba? Isipin mo, isang produkto pa lang ng Ascenda International. Lahat ng binabanggit ko kaninang sakit, mapaproteksyon na tayo. Tama? Yes. Makita ba yan yung napakaganda nun? Napakaganda! Nice. So ito, no? Ito na nga lang. Mahirap. Alam mo kasi, ganun ko sa isang araw. So bakit ang likod ko kaya yun? Pero okay naman ako ngayon, kita mo. Tumira ako rin ng Omega Life kasi pag isa dyan, so okay ito. Di ba? So, ngayon, dahil 100% natural fat oil tayo, nagaling sa pristine environment, unrivaled na stability niya. Meron tayong 4 years of shelf life. No? No need to add antioxidant. No, hindi natin kailangan ng additives. It has 84% natural anti-inflammatory fatty acids. Yung dinidiscuss pa nila. Diba? Ito. Actually, uulitin ko lang yung sinabi ko. No? Total omegas, ito yung full spectrum. No? Tapos ito yung sigurado. Minimum levels guaranteed ng omega 3, 5, 6, 7, 9, and 11. So sigurado meron kayong nakukuha dito sa omega na, sa mga omega nito. Okay ba yun? Maganda ba yung gano'n? Yes! Tapos ito yun. Meron tayong patented lipopeptide fraction na pwede sa anti-allergic action. No? So ito yung, ano, yung sinukunin ka, yung na-apektuhan ka ng mga dust, yung mga pollen, pollution, animal fur. Ito yun. Isipin nyo, pati allergy. Diba, pati allergy merong action. Grabe, diba? Tapos, since nasa natural triglycerides kayo tayo, mas maganda ang absorbability. Mas mabilis ma-absorb ng katawan natin. It is rich in potent antioxidant, yung astaxanthin. 6 times ang level natin compared sa ibang fish oil, no? Tapos zero waste, no? Tapos
gentle derivative method. Wala tayong heating, wala tayong discuss kanina. Tapos, yung full traceability ng mga salmon mula sa itlog hanggang lumaki. Yan yung sabi ko QR code. Hindi ako nagbibiro, kala rin, nagbibiro ako ng QR code ko. Diba? Advice lang pala ako mag-isip. Naisulat lang pala na dito. Diba? Isipin nyo yung bawat isla may QR code. Okay ba yun? Na-issue pa rin yung safety ng bawat salmon capsule na inom natin. Yes. Diba? O ito, maganda rin ito. Okay. 50 days enzymes liberate the oil and have no lifeless activity. So, walang hydrolysis. No? So, yung mga bitukan ng salmon, tinatanggal yan, hindi kasali. Yung laman lang talaga ng salmon, yung isda lang. Pero yung mga bitukan inaalis yun. Kasi sinisigurado nila ito para walang interference sa enzyme na naturally found sa stomach ng fish. No? Ngayon ito yun. Yung matataas na level ng low-free fatty acid, delikado yan kasi it is pro-inflammatory. Eh di ba anti-inflammatory na ang action dapat natin? Yes. No? So, pagka tumataas ang free fatty acid levels, ibig sabihin nun, nare-reduce yung benefits ng health ng fish oil natin. No? Kasi pro-inflammatory siya eh. Ano nangyayari? Nagkakaroon ng autohydrolysis. No? So, nagiging unstable yung produkto yung oil. No? So, ito yun, sabi ko sa iyo. Sa atin, ang astaxanthin levels natin, 6 times higher than yung mga processed oils. Yung ibang fish oils. No? Mas mataas yung atin. So, hindi na kailangan ng additional processing para ma-remove yung mga heavy metals. No? Na mag-limit oxidation. No? So, ito yung mga claims ng Omega Life. It supports cardiovascular health, vascular health, yung healthy circulation throughout the body, endocrine function, fatty acid support, yung heart health, normal function of the heart, yung healthy triglycerides level are already in the normal range, no? Tapos supports joint health, supports brain health, cognitive health, normal vision, and supports antioxidant status, no? So yung 1 gram ng Omega Life may help support yung cardiovascular health. Enough na siya. No? So di ba 1,000 milligrams tayo? So cardiovascular health natin, pasok na. No? So ano ba yung astaxanthin? Ito yung kumakain ng mga free radicals. Ano ba yung free radicals? O ito yung mga kulit. Ito yung mga kulit. Ito yung mga stress. No? Ito yung sumisira sa mga cells natin. So kinakain ng astaxanthin, nilalabanan niya yan. No? It is a potent antioxidant. It has superior antioxidant capacity. No? So, ano yung mga meron ng Omega Life natin? DHA contributes to the maintenance of normal brain function sa utak. DHA contributes to maintenance of normal vision sa mata natin. EPA and DHA contributes to the normal function of the heart. Maintenance and promotion of the heart health and healthy circulation. And source of omega-3 fatty acids. So ito yung mga studies, no? Ganyan yung picture yan. O may nagtanong sa inyo, meron pa kayong mga studies, ganyan yung pakita ito, no? May mga clinical studies. Guys, ang product natin ay may nag-amigo ng mga iba't ibang mga studies. Hindi lang siya basta ginawa lang, no? Inalam din siya mabuti, no? Okay, ito. Alam niyo sa supplement, bioavailability is very important. That's why naman, since natural triglyceride ang form natin, mas higher absorbability, no? Tapos, yung DPA antioxidant effect for cholesterol reduction of the heart health is patented. Ito yung kanina sinabi sa inyo. Meron siyang special antioxidant effect na nagpapababa ng cholesterol. Di ba? Tapos, naturally high levels of astaxanthin, 6 times, di ba? Then, yung type 1 sa type 2, inflammation resolving effects, meron tayo, patent din yan. So, targeted, specific yung pag-ano natin sa inflammation, no? Pag-resolve natin sa inflammation, no? So, yung heat, oxidation, hydrolysis are tested to reduce health benefits. And also, yung
yung proven na repeated testing for better palatability. Kaya nga ang lasa ng product natin, ang lasa. Anong lasa ng product natin? Ang lasa. Hala ka lang, pinutin pa yun na. Anong lasa na kaya? Yun, walang lasa. Ngayon naman, pag may lasa, kailangan may lasa na. Kailangan sa matamis. Hindi, walang lasa. Okay? So, kaya siya walang lasa. Kasi nga, easy palatability. Wala lang, para ka lang, di ba? Walang aftertaste, ikakanggap. Yes. Ito po, ulit-ulit lang kasi yung mga discussions. Ito yung mga sinabi ko kanina. No? Okay, no? So, omega-9 cardiometabolic health benefits are derived from more than 15 fatty acids. Ano yun? Omega-3, 5, 6, 7, 9, and 11. Yung kanina, sinabi ko kanina. Yung ano natin. Then, meron itong lipopeptides. No? It is a newly discovered non-lipid fraction kung saan it provides anti-allergic health benefit. So, ito patented sa atin ito. Walang iba ito. Sinapalapakan yan kasi isipin nyo. Ito pala, ang patent ko natin meron sa iba. Kasi yung ibang fish oil, para saan lang? Pangkababa ng cholesterol. Diba? Yun lang alam natin lagi eh. Fish oil para saan? Pangkababa ng cholesterol, pagtanggal ng bara. Pero ito, ultimo allergy, sisipon-sipon ka. Diba? Kasi nakakatingin mo. Pwede mong gamitin ito kasi anti-allergy siya. Diba? Then we are backed up by several journals. Ito ay sabihin, no? Okay, no? So, ito, summary lang ito, no? So, ang ating omega-9 has patented discovery. Yan, ulit ko sinasabi, yung lipoprotein. That is good for anti-allergy, no? So, it is 100% natural. Wala tayong additives. Okay? Tapos, 84% ito natural full spectrum. 81% nito is anti-inflammatory fatty acids, no? 78%, more than 78%, meron siyang yung total omegas. 3, 5, 6, 7, 9, and 11, no? It has high antioxidant benefits, no? It has 4 years shelf life, and also excellent palatability and traceability. Traceability, yan yung may QR code. Para ibig sabihin, safe yung product natin, no? So, paano inumin? 1 to 2 cups a day. Isa pwede na. Pero, halimbawa, meron kang allergy, pwede mo twice a day. Umaga gabi, no? So, ito, pwede may pagkain, pwede walang pagkain. Pwede sa umaga, pwede sa gabi. Madaling inumin? Yes. Di ba hindi ka naman nilito kung yung mga masabi nito? Umaga gabi. Ay, kailangan ba kumain mo na? Di ba, common yun? Yes. Di ba nangyayari yun, di ba? Yung mga masabi nito, makalimut ko hindi ko, kasi hindi ko na nainom. Bakit? Ayun yung gamot ko, yung supplement. Ano nga ba ito? Umaga, gabi. Iba kasi kailangan. Di ba? Ito hindi. Meron na wala naman dyan. Okay lang. Okay? So, napakaganda ba nito? Yes! Gagamitin natin? Yes! Sabihin nyo nga, Omega Life? Omega! Yung sunod natin product yung Inner Harmony. Itong Inner Harmony, kung yung kanina circulation na yung usapan natin, no, yung cardiovascular health, ito hormonal balance. No? Ito, well, parang design siya para sa female. No? Nakikita mo parang pang female. Ito babae. Guys, hindi sa suporta para sa lalaki. Secret natin. Ha? Mamaya tutulong sa inyo kung ano, sa mga boys, ha? Okay, no? So, inner harmony, harmony within life ahead. Sabihin nyo nga, inner harmony. In your harmony. Hindi, mahirap na. Kulang sa energy. No? Inner harmony. In your harmony. Yun, meron pala nun. So, it is a food supplement to support yung female reproductive and metabolic health. No? Particularly for women with increased nutritional needs such as those with PCOS or yung mga preconception. No? So it also supports yung insulin signaling and ovarian function, while folic acid contributes to the normal cell division and neural tube development. Tandaan nyo
Insulin signaling. Insulin signaling, tandaan niyo. Insulin, saan siya nakadikit? Pancreas. Anong kadikit na sakit? Diabetes. O, di ba kasama doon sa top 5 kanina? Yes. Nananaigipin, pero tinamaan din yan. Tama, di ba? Okay. So, very common na sakit na maraming babae sa Pilipinas, no? Hindi na sa Pilipinas, sa buong mundo. Has PCOS. Ano ba yung PCOS? Anybody? Meron ba sa inyo may PCOS dito? Wala? Kayo, hindi tayo sa lalaki. Bawal. So, bakit na? Polycystic ovary syndrome, no? Usually, ultrasound. Pag in-ultrasound, may mga cyst sa ovaries. No, yan yung parang diagnose mo. Yan yung pinaka-essential ultrasound. Ay, pakita mo sa obigay, may mga cyst sa ovaries. No? So, it is a complex endocrine and metabolic disorder affecting women of reproductive age, yung nagbubuntis. No? Yung pwede magbuntis, I think. It is characterized by hormonal imbalance. No? Hormonal imbalance, sabihin mo. Hormonal imbalance. Hormonal imbalance. Hormonal imbalance. Very good, no? Where the ovaries produce abnormal amount of androgens, ito yung male sex hormones, that are usually present in women in small amounts, no? So yung mga babae pala, hindi pala sila male hormones. No? Pero konti lang. No? Konting amount lang. No? So ano yung yung signs and symptoms of PCOS? No? So iba-iba ito, no? Pero they generally fall into 3 clinical categories. Yung ovulatory dysfunction, hyperandrogenism, saka metabolic disturbance. So yung menstrual and reproductive symptoms, ito yung may mga irregular periods. Sino sa yung irregular sa mga babae? Regular, di ba? Ito yung most common sign. It includes oligomenorrhea, if fewer than 9 periods per year, no? Or periods occurring more than every 35 days or prolonged heavy cycles. Tapos yung isa yung amenorrhea. Ang amenorrhea naman, ito yung complete absence ng menstruation for several months or more. So walang menstruation. Hindi na menstruation yung babae. No? And also, yung infertility. So yung PCOS, sabi nila, it is one of the leading cause of female infertility because of lack of regular ovulation and makes it difficult to conceive. Dahil hindi regular yung ovulation, hindi makabuo. Diba? Ano ba symptoms? Hyperandrogenic or high male hormone symptoms, no? Sabihin, mas mataas yung hormone sa lalaki. So ano yan? Hirsutism. Diba normally lalaki, mas maraming bigot at balbas. Diba? Mas mabuhok tayo mga lalaki, diba? Pero yung makakita ka ng mga babae na mabuhok. May bigote. May bigote, no? Sobrang raming acne. So akala mo, ay wala to. Dahil sa germs, dahil sa dust, dahil sa pollution. Pag babae, baka pala, ikos yun. Diba? Ano dyan yung alubisente na nakakalo? No? Lalabas mo. Yan. Metabolic and physical symptoms. Ito marami nito. Weight gain, number 1. Insulin resistance. O diba, insulin resistance? Acanthosis negligence. May itim na bato? Choco na ba? Oo, yung mga itim dito, yung mga ganyan. Choco na bato. Choco na bato. Gusto ko yun. Uy, ang cute naman ng choco na bato mo. Skin tags, no? Yun yung mga nandito. Mga warts. Mga warts, mga ganyan, mga maliit dito. Oo, yung mga ganyan dito. Oo, akala mo. Ay, wala na yan. Kung ano na lang yan. Guys, hormonal imbalance na pala yun. Baka pala bigis o stick babae ka. Diba? So, yung advantage ng inner harmony, no? Dalawang sa component ng inner harmony. Sabihin nyo nga, myo-inositol. Dito. Myo-inositol. Myo-inositol. Okay. So, yung myo-inositol, it is good for hormone balance. No, fertility support, insulin regulation, and it is easy to take, saka it is good for metabolic health. Sabihin nyo nga folic acid. Folic acid. Folic acid, it is good for your digestion
brain and nerve function, yung liver, heart, sa other organ health, DNA creation and repair, proper blood cell function, saka healthy hair, skin, and nails. So ito yung mga effects na sa katawan natin. Yung dalawang components ng inner harmony, myo-inositol, folic acid. Myo-inositol, folic acid. Folic acid. Okay. So anong ginagawa ng myo-inositol? No, sa women's health. So, myo-inositol contributes to female health through multiple physiological effects. No? So it acts as a second messenger for hormones gaya ng follicular stimulating hormone, saka luteinizing hormone. Ito yung nagpa-facilitate ng follicular maturation. No? Yung sa pagre-regla. Ito yun. It promotes glucose uptake and insulin signaling, improving metabolic balance. No? Impacts intracellular pathway that support oocyte competence and early kapampangan na and early embryo development. It improves fertility and ovulatory function. No? Myo-inositol plays a key role in reproductive hormone signaling, including follicular stimulating hormone, saka luteinizing hormone. No? Both critical for follicle maturation and ovulation. So yun yung mga hormones na nag-aano sa ovulation, na naglalaro sa ovulation. Okay? May naiintindihan ba kayo sa akin? Yes! Sigurado kayo. Kasi kung kayo naman, mahirap talaga guys, mahirap talaga to. Ang product. Kaya nga, ito dapat paulit-ulit. Yes. Kaya dapat, ito kasi nga kami na, 10 years ako nag-aaral ng medicine. Diba po unawa ko sa inyo, 1.5 hours. Diba? Hirap naman mo. Gawin ko kayong doktor in 1.5 hours. Diba? So kaya ito kailangan paulit-ulit. Yes. Diba? Okay. So, yung supplementation daw ng myo-inositol, dito ako sana. May mga studies kasi na nasabi, yung nagkakaroon ng ovulation sa mga women with ovulatory dysfunction such as PCOS. So, merong randomized trial wherein yung mga babae clinic with myo-inositol, tapos kinompare sa control, no? So, ano nangyari? They restore your menstrual cycle regularity. So, up to 68% improvement. No? So, yung cycle, yung pag-regla. So, na-restore nila nung nag-supplement ng myo-inositol. No? Also, they reduce yung insulin resistance. So, patients taking 1 gram myo-inositol, press daily for 6 months. So, ito yung mga tumataba, yung insulin resistance, lumalang nag-weight gain. So, ito, nakatulong, no, sa insulin resistance. Increase likelihood of pregnancy, no? Kasi ginamit siya sa assisted reproductive technology. Ito yung panguluti sa labas, yung mga assisted, no? So sabi nila, increase critical pregnancy rates, no? So mas tumaas yung chance ng panguluti. Okay? So myo-inositol enhances yung insulin sensitivity and metabolic health. It acts as insulin sensitizing agent, which is important because insulin resistance, yan ang pinaka-common sa PCOS, no? So, and it can disrupt your reproductive hormones. Also, yung multiple randomized control trials show significant reduction sa fasting insulin and insulin resistance indices. So, it also improves yung insulin sensitivity, kaya yung hyperandrogenism, yung mas mataas na male hormones na bumaba nila, no? Tapos na-support yung regular ovulation. Okay? It also supports the oocyte quality sa mga assisted reproductive system. Ito rin yung kanina. No? So sa pregnancy, guys, tanong lagi sa akin to. Safe ba siya sa pregnant? Yes. Yes. Actually, sa precautions, sa box natin, nakalagay doon, precaution. Hindi sinabi bawal. Precaution. Pero ang tanong ko, buntis na nga ito eh. Di ba? Tsaka daw may folic. Folic acid is generally safe siya. Safe siya generally. Kasi pag isa sa supplement na ininom is folic acid. Kailangan ng folic acid. Si myo-inositol, eto, some RCT suggest myo-inositol
may reduce gestational diabetes risk. Okay? No? And associated complications in overweight or obese pregnant women. Although certain P of evidence is known to very low. So meron siya, generally safe siya. No? Nakakatulong siya. They suggest that it can reduce gestational diabetes risk. Okay? So pwede actually. Kaya lang tanong ko sa inyo, bakit para saan ba? Ba't nyo ba siya bibigyan? So kung folic acid lang, huwag na natin, tanong nyo muna sa OB-GYN, sa doctor niya. Kasi sometimes sumayin mo siya meron ng certain amount na applicable sa disease. Okay? But generally safe para natin. No? Kaya lang, it is precaution, iniingatan. Ano ibig sabihin ng iniingatan? Para safe sa distributor, itanong na lang natin kung kailangan. Diba? Kasi alam naman natin ang purpose ng PCOS. Diba? Hindi magbuntis. Itong magbuntis ko, kayo naman pa natin. Pero pwede. Safe naman siya. Okay? So folic acid naman, anong mechanism of action? It acts as coenzyme in one carbon metabolism. It is essential for nucleotide synthesis, DNA methylation, and amino acid metabolism. Supports rapid tissue growth during pregnancy and cellular development. So, folic acid talaga ginagamit ito. No? In fact, vitamins na ng mga buntis. Okay? So, bakit? Kasi na tissue growth to, saka cellular development. Para magandang development. No? It supports DNA synthesis and cell division. Essential for rapid cell growth during pregnancy. Di ba meron tayong baby sa ito, no? Helps in the proper formation of red blood cells and prevents megaloblastic anemia. Tapos, clinical studies confirm folic acid is associated with megaloblastic anemia in women of reproductive age. No? So, isang tanong, sa bata pwede? Well, actually, sa bata yung iron hospital ginagamit siya for pulmonary diseases. Pero, it is under strict medical supervision. No, kasi may certain amount na pwedeng delikado sa baby, sa bata. No? So, kaya may precaution. Okay? Lactating women, pwede ba siya? Generally safe kaya lang, di ba nagpapadendric siya? So, talagpas mo sa baby. Di ba? So, may precaution again. Kung hindi kailangan, huwag na natin ibigay, di ba? It has other purposes naman, di ba? Okay? Kung hindi pasok sa purposes natin sa education natin, huwag natin ibigay. Ganun naman ang mga doktor, guys. Tinitray ko kayo parang kayo maging, parang doktor din ang pag-iisip nyo. Pag hindi kailangan, huwag natin ibigay. Okay? Kailangan natin safe tayo. Di ba? Parang kayo kunwari ng lisensya. Di ba? Hindi pwedeng kaliwat ka na lang ang bigay. Di ba? So, dapat isipin din natin kung ano yung ito. Or kung, remember, nung una ko ng talk, sabi ko, pag may hindi ko alam, aalamin ko, hahanapin ko. Di ba? Ganun din sa atin, bilang distributor. Pag hindi alam, kaya nga ako nandito, pwede kayo magtanong sa akin. Okay? Kung wala ako, pwede nyo itanong sa doktor mismo. Dok, okay ba sa mga ko? Eh, kung malikot nyo yung doktor, di ba? Nang kinausap na Dok, pwede magtanong. Ay, mabigay ni. Dok kasi, magpapayin sa mabigay ni. O, ito, tip ha? O, tip. Wala naman kayo ng incentive na ba? Yes. Bayaran po rin ng doktor. Di ba? O, ito, di ba pa-schedule ka dun sa doktor, sabay tanong ka, Dok, kasi natatanong sa akin ako eh. Pwede ko sa buntis naman. Ito ba ito? Saan mo ba maganda itong product namin? Sa PCOS, Dok, baka gusto nyo subukan itong in your harmony. Huwag na rin ko yung doktor. Yes. Tama hindi? Pwede ba yun? Yes. Oo. Pinilit mo yung doktor? Di ba? Tinanong mo sa product. Eh, alam nyo ba, ang bioinosco sa folic acid supplement, ginagamit talaga ng OB-GYN sa mga patient with PCOS. Yung wife ko kanina, ginamit siya kasi dalawa pa siya din may PCOS. OB-GYN niya yung wife ko. Oo. Yan, yun yung wife ko. O, di ba, nakabenta ko siya. Okay ba yun?
Pero lang yun, kailangan natin introduce natin. Pag hindi kasi natin introduce sa tamang tao, hindi akala. Diba? Pag sinabi ng hindi, kaya mo na ito, ikaw na mag-prescribe, ikaw na mag-tutor. O, di na pag-bento ko pa siya. Tama hindi? Tama. Okay. Okay ba yun? Yes. Okay ba yung tip na yun? Ha? Makakakuha na ba kayo ng doktor? Yes. Di ba to? Yes, ang mga bedroom kasi bedroom din ako dati. Bago ako maging doktor, nag-bedroom ako. Kailangan magaling ka sa doktor. Di ba? Okay. Cardiovascular health and homocysteine regulation. No? So, folic acid lowers yung plasma homocysteine. This is a known cardiovascular risk factor. Sabihin nyo nga, plasma homocysteine. Plasma homocysteine. Plasma homocysteine. Plasma homocysteine. Okay, tandaan yan ha. Diyan yung pinabababa ng folic acid. No? Kasi ito yung risk factor para sa sakit sa puso. No? Clinical trial shows folic acid supplementation reduces homocysteine by up to 25%, potentially lowering the risk of cardiovascular diseases. Guys, ang ilan to? CVD, cardiovascular diseases. Sa DOH. Number 1, na-hit na naman ang product natin. Yes. Diba? Ano sabi ko sa inyo kanina? Yung products natin, tatamaan lahat ng limang yun. Diba? Supports DNA synthesis and cell division. It supports ovulation and oocyte quality. It combines folic acid supplementation with other micronutrients, improves health outcomes including higher clinical pregnancy and implantation rates. So ito yung mga artificial insemination ko yun. So guys, very compliant tayo, no? Nutritional regulatory compliance. We are FDA approved. Picture nito. Pag tinanong mo ng doktor, FDA ba kayo? FDA approved ba kayo? Opo nun. Opo sir. No? So very safe tayo. No? So dumaan tayo sa tamang proseso. Yung binibenta natin produkto, hindi lang ito basta katulad ng iba nabibili sa Shopee. No? Marami kasi nabibili sa Shopee. Sa ito lang. Ngayon, hospital sa folic acid. Pero, sigurado ba kayo FDA approved? Yun lang. Hindi. Di ba? Sigurado ba kayo sa laman? Hindi. Di ba? In-endorse ba ng doktor? Hindi. Di ba? Ito, inaral natin, pinibay ko sa inyo. Yes. Pati safety na, sinasabi sa inyo. Pati bawal niya, sinasabi sa inyo. Hindi kasi tayo pwede magtago. Kung ano yung may precaution, no, kaya nilagay ng precaution ng bawat produkto eh. Yun yung mga ingatan. Okay? Yes. Yan? O, ito na, guys. Ang best barley fusion, honestly, ang pinaka-the best mag-discuss ito, si Sir Val. Umatend ba kayo doon? Yes. Alam niyo ba ako, umatend ako doon? Zoom na lang. Habang nag-o-opera ako, ay grabe talaga naman napigil ako sa ulo eh. Nagaling magsalita ni Sir Val eh. Nakagaling ako. Dok. Ganun pala yun. Ang galing. So kung may tao na authorities dito sa barley, Sir Val, no? So, attend kayo, may next presentation siya ng barley. Kahit ako nakikinig, no? Kasi kung paano i-benta, kung paano i-share, very helpful, no? Marami kayo nabenta ng barley ngayon. Totoo lang, marami ko nabenta ng barley ngayon. Di ba? So, ano ba yung barley grass, no? It is among the oldest living plants on earth, no? So, sabi dito, itong barley grass, ako napakatagal nito. Kahit sa Bible, sa Quran, binanggit ito. Panahon ng mga Egyptian, may barley na. Babylonian civilization, panahon ng mga gladiators, may barley na. No? So napakatagal na panahon nitong barley na ito. No? So, apparently itong barley grass, siya lang yung nag-iisa na vegetation sa earth na pwede mag-supply ng nutritional support mula pagkapanganak hanggang pagtanda. Jimmy yun, mula pagkapanganak hanggang pagtanda, tumutulong sa katawan ng tao. Diba? Napakaganda naman ng barley? Yes! Diba? So yung research na yan, galing mo kay Dr. Jose Hide Hagiwara. So, ni-research niya yan,
Ito yung sinabi niya, no? So, our barley has 68 nutrients, no? 17 minerals, 16 vitamins, 17 enzymes, 18 amino acids. Ano yung mga minerals? Boron, calcium, chloride, chromium, cobalt, and so forth and so on. 16 vitamins, beta-carotene, biotin, chlorine, folic acid, niacin, pantothenic acid, vitamin A, B, C, E, F, K, and P. 17 enzymes, yan, aspartic aminotransferase, catalase, 18 amino acids, yan. Okay? So, 68 nutrients found sa barley. Maganda na paganda. Napakaganda. Sobrang healthy, di ba? Yes. Di ba? So, dyan pumapasok yung best barley natin. Pangagandahin pa natin lalo yung best barley. Bakit superior tayo sa ibang barley? Maraming barley sa market, di ba? Yes. Sa damakmak, maupo nga lang, ay, barley. Tama, di ba? Pero bakit ang Ascendra? Kasi ang barley natin, ayan o, hybridized organic green barley. No? Ano yung sabihin nun? Bata pa lang yung mga barley, young leaves, kung saan mataas ang concentration ng chlorophyll niya. Yun ang ginagamit natin. Tapos, hybridized, ibig sabihin, break down into small pieces, small molecules, for easy absorption. So, pag easy ang absorption, mas maganda ang transfer ng nutrients. Diba? Guys, alam niyo ba na hindi lahat ng barley sa market na-absorb? No? Hindi lahat. Pero ang produkto natin, hydrolyzed. Ibig sabihin, pinaliit para mas maganda ang absorption. Pag na-absorb mo ng mabuti ng katawan mo ang mga nutrients, so kanina sinabi ko 68, napahalan naman nun? Yes. Oo naman, di ba? Kasi lahat yun papasok sa katawan natin eh. Di ba na-absorb ng katawan natin? Eh, paano kung bumalik ka ng barley? No, hindi naman best barley. So, pag inom mo, paglaklak mo, ano mangyayari? Tapos ang ginamit pa, nasa damo. Bakit? Kasi lumang damo yung ginamit. Di ba? Bakit ito naman, ano nasa ng barley natin? Masarap, di ba? Parang ano, premium green tea, di ba? Iman natin ang diba? Lasa, di ba? Mukhang manta. Di ba? Napakasarap ng barley natin. No? Di ba? So, this ensures faster absorption, higher efficacy, and better nutrient utilization than the conventional barley powder. Kung mapapasin mo, tama yung sabi ni Sir Bal eh. Try mo itaktak yung barley natin. Diba? Pino. Tama? Haluin mo sa tubig. Cold water. Natutunaw? Yes. Natutunaw, diba? Subukan mo yung iba. Tatlong taon ka na naghahalo. Laki na nung masa yung buo. Diba? Buo pa rin. Tama? Tama, diba? So, superior ang barley natin. Superior ang best barley natin. Okay? So, again, best barley is 100% organic, non-GMO, free from stevia, walang sweetener, walang additives, walang chemical treatments. It is nature's purest form of green nutrition, purely preserved for modern wellness. No? So, wala itong additives. No? May sarili siyang sweetness. Tama? Subukan mo mag-best barley. Manamis-namis, di ba? Yes. Nagdagdag ka ba ng anything? Wala. Di ba? Nag-stevia ka ba? Wala. Siya mismo, ang sarap niya. Di ba? Kadayan, hindi ba? Okay, sa vitamins. Ito yung laban na vitamins mo. Ragdag ko na ibang meron tayo, no? Yung 68 kanina, ragdag ko yung ibang vitamins na. Vitamin A, beta-carotene, no? It is essential for vision, skin health, and immune strength. No? Vitamin C, boosts immune defense, collagen production, and it has antioxidant protection. Vitamin E, tocopherol, it protects the cells from oxidative damage, supports skin and heart health. Vitamin K supports blood clotting and bone metabolism. Tapos yung B-complex vitamins, no? Crucial for energy production, nervous system, and stress management. No? Ito yung
1612, mga vitamin 1612, mga ganun. Sa minerals, meron tayo calcium, magnesium, potassium, iron, zinc, phosphorus, copper, manganese, selenium. Calcium, para sa bone health, saka muscle health, no? Magnesium, nerve relaxation, energy metabolism, saka blood sugar regulation. Blood sugar regulation. Anong tinatamaan? Heart. Heart naman. Bakit? Ang diabetes, sa matutuloy, Heart. sakit sa puso din kasi nag-high ka. Tama? Connect kasi yung masakit na yan. Okay? Potassium balances blood pressure, fluid balance, sa muscle function. Iron supports oxygen transport and prevents anemia. Ang oxygen kasi, yung isang matambay kayo, kasi kunin sa oxygen ng katawan niya. No? So itong iron, yan ang nag-iikot ng oxygen sa katawan natin. No? Zinc, immune function, wound healing. So, may sugat ka, makakatulong to, no? Phosphorus, sa ngipin, sa buto, sa energy storage, no? Enzyme activators, yung copper manganese. Yung selenium, ito yung for oxidative stress, no? So, antioxidants and phytochemicals. So, yung chlorophyll, good for detoxification, no? So, it oxygenates blood and promotes healing. Flavonoids reduces inflammation, strengthens blood vessels. Inflammation. Di ba? Inflammation na naman. Ano kanina, nag-usapan natin tungkol sa inflammation? Siya yung root ng lahat ng sakit. Mapa-puso, mapa-joints, kung ano-ano. Inflammation, chronic inflammation ang sanay. O yan, may flavonoids na nag-reduce ng inflammation. Tapos, ini-strengthen yung blood vessel. Pag na-strengthen ang blood vessel, maganda ang cardiac sa circulatory system natin. Yes. Diba? Ito sa lahat, ito yung pinaka-favorite ko, yung superoxide dismutase. No? Napanood nyo ba yung sa TikTok ko? Hindi pa? Hindi nyo pa napanood yun? Hindi. Talaga? Panoorin nyo. Di ba naman sa reels nyo? Wala pa? Naku, hindi nyo sinishare. Hindi mo nakinig ko sa Facebook. Nakalimutan nyo i-share. Anyway, superoxide dismutase, no? Ito parang itong bouncer sa bar. No? So, it is a powerful anti-aging enzyme that neutralizes free radicals. Kaya sabi ko nila, yung free radicals, ano yan? Ito yung makukulit, no? Na sumisira sa size natin. No? So, ang ginagawa ng superoxide dismutase, naharangan na to, pinipigilan na to, no? Para hindi makapasok ang tawa natin. Catalase protects cells from oxidative stress and supports anti-aging. Pero oxidase, cyclooxidase, acid detoxification, cellular repair. Protein and amino acids. No? Ito yung muscle repair. So yung mga nag-gym, yung mga nagpapalaki ng katawan, pwede gamitin ito. Dagdag nyo sa diet nyo, supplementation nyo. Bakit? Muscle repair, di ba pag nag-gym ka, kaya ka na kaya ng protein, di ba? Nakakasal ng protein mo. Bakit? Para sa muscle repair. Meron siya nun. Okay? Dietary fiber. Ay, nako. Pag ikaw yung tao kung madumi, 3 times a year, delikado buhay mo na. May mga tao, di ba, alam niyo ba dapat araw-araw dumumi kayo? Dapat araw-araw dumumi kayo. No? Pero kung ikaw matagal na dumumi, dapat tulong lang na nito, may mga 2 times a day ito. Bakit? Maganda kasi siyang pang-develop, maganda siyang pang-padumi. Proven na yun, ako pinagamit ko rin kasi ito. Actually, kabila niya, umaga, best barley. Sa gabi, yung mamaya. After a week, babalik na rin naman siya. Sa umaga yung fusion, sa gabi yung best barley. Okay? So, itong barley natin, best barley sa itong mga ano natin, pwede ito, twice a day. Twice, kahit hindi times a day, pwede. No? Again, maganda siya sa katawan natin. No? Tinawagan mo na lahat ng pinagsasabi natin kanina tungkol sa teenage? Yes. Tinawagan naman niya, di ba? So, health benefits ng best barley, immunity and disease prevention, detoxification and cleansing, energy, vitality, and mental clarity.
No? Anti-aging and skin health. Digestive wellness. Ito yung sasabi ko sa inyo. Heart and circulatory health. Blood sugar regulation. Ayan naman si diabetes. Bone and joint strength. Anti-inflammatory effects. Eye and vision support, holistic longevity and wellness. No? So ito yung mga extensive benefits ng ating tulog. With that 11 benefits, maganda ba ang best party o napakaganda? Napakaganda. Ay, naku, may lungkot, parang mahina na. Kulang, hindi na kayo ng bangkok. Hindi na kayo ng best party. Maganda o napakaganda? Napakaganda! Okay na, tatakutin pa eh. Talaga naman. Okay, ito na siya. Ito para sa inyo. Ito para sa mga katulad nito. Mga young actives. No? Para sa atin pala, bakit naman ba? Bata pa rin naman ako, di ba? Bata pa naman ako sa edad ko 25, no? 25. 25 yung service. Okay. So itong bar diffusion, 4-in-1. No, napakaganda nito, no? This is health, beauty, and vitality fuse. Diba? Ang ganda ng tagline. Health, beauty, vitality fuse. Yan ang bar diffusion. Guys, ito, panggabi, may pang umaga, pwede. Bakit? Kasi, sinasabi ko sa inyo, 4-in-1 siya, di ba? Meron siyang dalawang superfoods, tapos meron dalawang pagpaganda ng papaglaw sa iyo. Okay? So, bar diffusion is the only wellness drink that combines two powerful superfoods. Ano yun? Barley sa fenugreek. Sabihin nyo nga, barley. Fenugreek. Enhanced with hydrolyzed collagen and hydrolyzed glutathione. So, apat ang laman ng best bar diffusion natin. Barley, fenugreek, hydrolyzed collagen, and hydrolyzed glutathione. Tandaan nyo, hydrolyzed. Ano nga yung sabihin ng hydrolyzed? Ng hydrolysis? Pinaliliit into minute molecules. Para saan? Better absorption. Better absorption. Good, that's what I meant. Better absorption. Okay? So isipin nyo, kung lahat yan, yung tatayin mo, yung collagen mo, na-absorb mo mabuti, hindi ang ganda sa katawan natin, di ba? So superfood number 1, yung barley grass. Well, of course, alam naman natin, yung barley grass is, it has detoxifying chlorophyll, no? So yung chlorophyll, di ba? Naalala nyo? Ano yung best barley natin? Young barley leaves. No? Yung young barley leaves, nandun yung pinakamataas na chlorophyll content pagbata pa ang barley. Yung mga may edad na barley, ayun na yung lasang lumot, lasang lata. Okay? Immune boosters, no? Yung A, C, E, zinc, and selenium. Natural enzymes for digestion. Diba? Kanina, didiscuss natin. Magandang papadumi, no? Energy and vitality support. Heart and bone health support. And it helps control cravings. So, ibig sabihin, diba? Guys, yung iba na napakataba ang dati. Alam niyo ba na 98 kilos ako? 98 kilos ako. Ito, 98, I was 98 kilos. No? Ngayon, I'm 76 kilos. So, kung na-discover ko, well, of course, hindi ko sabihin sa inyo na yan ang ginamit ko lang. No, hindi ko sabihin sa inyo kasi binubola ko lang kayo nung kasama ko nyo. Pero, nung na-discover ko to, isa sa pinag-replace ko. No, pero huwag niyo akong kagayahin kasi matigas lang ang mukha ko ng papayat. So, kaya ko kasi yun ang ititin ko. No? Pero ito, nag-reduce yung cravings ko. No? So, pag nakita niyo ako sa ospital, ako yung mama may dalang bote na may kulay green. Araw-araw yun. Paano na sa ospital? No? Kung saan ako nagtatrabaho, kung saan ako nagpunta sa ospital. Makikita niyo ako, may lalakad na kami na dalang bote, may kulay green. Advertisement na yun. Kaya doon ka na yan. Siyempre, barbecue. Di ba? O, di ba? Nakabenta ka na. Di ba? Naka-advertise ka na. Kasi wala naman yung mag-advertise sa produkto natin, hindi tayo eh.
Tama, di ba? Yes. Paano mo sasabihin sa bebeta mo, maganda yan, okay yan, ang ganda sa katawan yan. Basta tinanong ko, ano lasa yan? Eh, gusto ko ang ganda sa katawan. Okay yan, okay yan. Di ba? Ang muna dapat mahanap sa produkto tayo. Tama? Di ba? Isipin mo yun, no? Mane. Grabe ang sarap nito. Kaswari sa kanibagay mo siya. Depression. Pero sa pag-start. Di ba namigitapa ka? Hindi ka naman glowing. Di ba? Bakit? Eh kasi di mo naman ginagamit eh. Subukan nyo gamitin nyo. Magkakaroon kayo ng effect. Hindi nyo ka. Masalo ko mag-glow. Yeah. Okay? Fenugreek. Sabihin nyo na fenugreek. Teka, natututunan ba kayo? Yes. Parang binabola mo lang yata kayo ah. Meron na, promise ha? Yes. Next time papalit ko rin na may mga training nyo. Kasi mas madaling magturo, madaling magbenta. Pagka naiintindihan nyo yung product, kung ano yung meron siya. Okay? Share nyo, no? Kahit sa Zoom, ano? Yung mga nasa Zoom pala. Magandang hapos, magandang gabi sa inyo. So, fenugreek supports blood sugar balance. Ayun na naman. Blood sugar balance na naman. Diba? Tamang ang diabetes, di ba? Ilan ang tao may diabetes? Marami, di ba? Ibig sabihin na wala kang magbentahan ng bayan. Di ba napakaraming pwedeng bentahan, napakaraming pwedeng alaki? Tama hindi? Tama, di ba? Bakit tayo mahirap magbenta? Bakit tayo? Alam ko lang din. Bakit kayo mahirap mag-share kung alam nyo na ito may sa mga may diabetes? Huwag kayo magbenta. Mag-share kayo. Mali pala ako, benta ng benta sinasabi ko. I-share nyo. Dahil naranasan nyo, nagamit nyo, i-share nyo sa iba. Tama? Yes. And believe me, pagka-share yan, yung kitaan will follow. Ito yun, no? Bonus na lang yan. Bakit? Nakatulong na isipin tao. Isipin mo yung dating sa dabang ang iniinom, di ba? Nababawasan ng tiunti. Di ba? Pero hindi ibig sabihin, patatanggal nyo ha. Guys, huwag yung sabi nito, brother, tanggalin mo na lang yung mga maintenance ko. Pag tumili ka ba na ito, huwag ako tuturo. Diba? Hindi nyo patanggal agad. Pwede siyang isabay sa mga may maintenance. Naalala ko nung unang salita ko nito sa akin. Ito ba yun? Kung pwede sa mga may maintenance. Guys, pwede. No, isabay nyo po sa mga may maintenance. Tapos makikita nila unti-unti, mas gumaganda yung pangatawan nila. Mas gumaganda pa karamdam nila. Ang sunod na rin sa inyo. Dok, okay na yung blood sugar ko. Kailangan ko ba ito dito? Ano sagot? Yes. Pwede, pero ipatanong sa doktor yan. Yun ang pinakasafe na sagot. No? Huwag mo itigil yung best barley. Ngayon, kung tatanong mo kung pwede na itigil, ipatanong mo muna sa doktor mo para sigurado. Tama? Huwag kayo mag-desisyon. Hindi naman kayo nag-medicine. Di ba? Tama hindi? Okay? Ako hindi ko rin masasagot agad kung pwede itigil o hindi. Bakit? Kasi hindi ko nakikita yung pasyente. Di ba? Para masabi ko sa kanya yung kailangan, nagsabi ko siya. Di ba? So, mas safe, tandaan na dapat safe tayo. Una sa lahat, safe yung pasyente. Safe yung client na. Okay? Okay ba yun? Yes. Tinuturuan ko na kayo maging doktor, ha? Baka sa isang araw, kayo na yung doktor. Pero okay yun, no? Yung talaga objective ko, maturo sa inyo kung paano maging doktor. Huwag nyo lang sobrahan. Bago sa magkaseta na kayo, di ba? Huwag naman. Kung paano kayo mag-diagnose. No? Kasi kailangan mag-history kayo. Alam nyo kung ano yung mga sakit ng mga ano, para alam nyo kung ano yung mga ibibigay mo. Hindi yung bigay nyo, ay, alam mo kasi ganun. Diyos ko, wala naman palang kahit blood, wala naman palang kahit blood. Pero pinipilit mo mag-omega light. Di ba? That's very natin. Di ba? Para ma-target natin. Di ba? Kaya nawalan, iba yung mga sakit mo sa pamilya. Yan, okay? Kung mga doktor meron, kasi kung nagkasakit kayo, maraming tanong. Di ba? Kasi inaalam natin kung yung mga at malaman natin kung yung pwede yung visit. Okay? Okay mga docs? Yes! Okay, reduces bloating and improves digestion. Balances hormones, no? So ito rin, no? Hormonal balance din, no?
Okay, parang lumilang mata ko, ganyan pahawak to. Usually, nagpapasalaga ako na nakaganon eh. Ganun na, no? So, so it increases stamina and energy. Improves hair thickness and shading. So yung naglalagas, nakakatulong to favorite. Clearer skin. And ito na. Isa sa ng barley, libidos mo. Sa mga lalaki mas may edad sa inyo, problema natin yan. No? Problema natin yan. Naku, Dok, nakita ko sa akin. Naku, Dok, may problema ako po. Mag-focus speakerphone na. Yung nakita ko sa akin. Dok, mag-focus speakerphone na. Kasi ang tanong, Dok, ano bang pwede ko inumin? No? Well, ito, yan, yung Phenobreak, may mga studies na nakakatulong sa libido support, na nakakaitis sa libido. No? Pero, wala siyang clear correlation na nagpapa, ano talaga na, yun na. Pero nag-i-increase siya ng circulating testosterone. Okay? Yung testosterone, yung hormones ng lalaki, nag-i-increase siya. So, napunta sa circulation. Sabi nyo ganun, pwede ba na ito? Okay. So, it increases libido support. So, also, it is a condition support for nursing mothers. So, tandaan nyo ha, pag may nagtanong sa inyo, yung mga naghahanap ng... Oo, yung sa iyo mga gano'n. Sabay, yung nga naman ako sabihin. May manuhay na pinaka ko sabihin. Maraming girls eh. Sabi talaga. Anyway, pag may naghanap sa inyo ng ganyan, sabihin nyo, try mo to, baka makatulong. Try mo to. Tinatry ko nga ito eh. Okay. Pero ito, meron kasi studies of failure. Night depth. Okay? So, secret yan. Wala ko na babanggit yan. Di ba? So, meron, no? Pero, hindi nga lang direct yung correlation. Okay? Parang hirap rin. Okay ba kung nakakapag pa kayo? Yes! Ito naman, meron ko yung tanong na dito. Dali-dali mo tinanong sa kanila. Anyway, ito na, hydrolyzed collagen. So, ito na yung pagpaganda. Alam niyo naman ang collagen, yung effect ng collagen. Di ba? Collagen, it improves skin elasticity and hydration. No, it reduces wrinkles and dryness. No, strengthens hair, nails, joints, and bones. Helps tissue repair and recovery. And since it is on the hydrolyzed form, it has faster absorption. No, tinan yung focus pa. Hindi ka na. Mamaya-mula ba? Tinapan kasi yung asawa kanina. Na-joke na. Anyway, next is hydrolyzed glutathione. Guys, ito, isang component ng barley fusion na pinakagusto ko. Itong hydrolyzed glutathione. Bakit? Liver detox support. No? So yung brightness and even skins, strong anti-aging, antioxidant, boost immune system, protects energy. Okay yan. Pero ito yung liver detoxification support. Liver dito. Kung sinusuportahan ng liver mo, ibig sabihin napakaganda niyan. Bakit? Kasi, alam niyo, nakakita na ba kayo ng mga tao merong fatty liver? Yes. Diba? Pa-ultrasound kayo. Ang basa fatty liver. O bakit insulin resistance yun? Kaya may mga tao mahirap magpapalit ng tiyan. No? Mahirap magpapayat. Kaya may mga ganon. Dahil sa insulin resistance. Dahil sa liver, fatty liver. Alam niyo ba sa isa na nakakatulong sa fatty liver? Glutathione. No? Pag lumang ka lang ka ng glutathione, nag-inject ka ng glutathione, it's a very good antioxidant for the liver. No? Yung pagpaputi, ano niya lang yun? Side effect. Side effect lang yun. Bonus. Pero sa liver ko. Okay? Kung pati liver mo protektado, napakaganda ba ng barley fusion? Yes! Ay, grabe naman, syempre. And again, hydrolyzed form siya for maximum potency. So magandang absorption. So paano kanino ang barley fusion? Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Sa'yo, di ba? Pati ako, no? Bakit? Kasi ang best barley, these are pure daily nutrition.
Barley Fusion, nutrition plus vitality, hormone support sa aming growth. No? So ito para sa mga tao very active. No? Halimbawa ikaw, pansin mo, stress na stress ka na, puro pollution ka na. Nasa ano ka lagi, nag-commute ka. Di ba? Minom ka nito, puprotektahan ka sa environment, sa pollution ng environment. Okay? Yan, also for skin, hair, digestion, hormones, stamina, and detox. So all-in-one wellness beauty drink. No, all-in-one. So grabe, di ba? Dati kape lang ng may 3-in-1, ito pinagdagan pa na isang 4-in-1. Guys, nakita niyo na kung gano'n, natikman niyo na ito? Yes. Di ba sobrang refreshing? Yes. Nantay niyo ba niyo yung maraming yelo? Yes. Ay grabe, hindi ito hype pa. Grabe ito pagka yung, naku kung makikita niyo yung ano, yung bote ko. No, yung makikita niyo yung bote ko, kasi bote ko transparent. Talagang sinadya ako transparent ko para makita ng kulay green. Bakit? Ano lang nila? Di ba lang nila? Parang may kulay green na yan. Di ba? Okay, nulit ka na. Kaya ano, very proud ako yung kwento yun eh. Kasi dahil nakakakita na ako. Well, anyway, no? So, para ka nito, so professional with busy schedule, mga health conscious ng adults, yung mga people with stress, no, energy, yung pala, alam niyo, nakakita na ba kayo ng mga tao na 3 o'clock pa lang, ang pakiramdam 6 o'clock na? Di ba? Di ba, nasa opisina ka, 3 o'clock na, pero yung tsura ko parang 6 o'clock na, hindi mo ba ako uwi? Di ba? Di ba, nakita yung ganyan ito. Palak-laki niya ng best na ito, Barley Fusion. Dagat na pakiramdam niya. Okay? Yes. Ay, nako, ito na. Ito na. Essential oils. Ito na ang pampa-beauty natin, no? So, Celestial Glow soap, no? Celestial. Ano ibig sabihin na Celestial? Ano ibig sabihin na Celestial? Kataas-taasan. Katas-taasan, no? Celestial, no? Celeste. Di ba? Celestial. Okay. So, Celestial Glow soap, it is rich with olive oil, aloe vera, rosemary, rosemary extract to nourish and hydrate your skin. Ngayon, meron siyang walnut shell na nag-remove ng mga dead skin for smoother, brighter complexion. No? So, itong mga components na to, explain ko mamaya yung mga yan, provides deep cleansing, giving the skin refresh, revitalize, saka healthy looking. Well, para masabing reliable yung produkto natin. Number 1, it is formulated in Korea. Pag formulated sa Korea, basta beauty product. Yes. Diba? Sobrang number 1 natin sa mapaganda Korea. Diba? Kita mo yung mga skin yung mga yan, ano tawag doon? Glass skin? Yung mga glass skin ng mga Koreans, sila normally yan sa Korea. Of course, 100% natural. No? So kung natural, wala kayong mga harmful chemicals. So definitely yung skin mo, safe na safe. And of course, dermatologically formulated. So hindi lang siya basta pinaghalo-halo ng ano. So hinalo din siya. May pala ako, no? So yung olive oil, it is good, olive oil sa rosemary extra, it is good for deep nourishment sa skin revitalization. Aloe vera sa dehydration. At yung nakalito, sodium hyaluronate. Kasi tinatrap niyo yung moisture ng skin mo. No? So magiging moisturize yung balat mo. No? So parang laging soft yung balat mo. Yung walnut shell, gentle of exfoliation. Ito, pasin niyo to. Hindi lang siya sa labas. No? Pinapenetrate yung skin. So, itong ilalim ng skin, may moisture din, no? So, labas at loob ng skin mo, well moisturized. Okay ba yun pagka gano'n? Yes. Diba? Ang ganda ng pakiramdam nun, di ba? So, yung olive oil, these are rich in antioxidants, support skin softness, and has natural radiance. Yung rosemary, yung herbal renewal, of course, antioxidant rich din siya, helps protect environmental stress and promotes
promotes the fresh of skin. Ito yung halimbawa, nag-commit ka, ito gamitin mo. Kahit mag-commit ka niyan, fresh ka pa rin. Bakit? Di ba sabi ko rin natin yung motion sa gitna ng balat mo? Di ba? Hydration, meron tayo, aloe vera. It comes and soothes yung balat mo. Hyaluronic acid, attracts and locks your moisture. Gentle glow renewal, natural walnut shell, exfoliation. So, ang ginagawa niya, ina-exfoliate niya yung mga dead skins. So, yung mga tumutubo, yung things. So, pag new skin ang meron ka, fresh ba yung balat mo? Yes. Of course, ang ganda yung libag eh. Di ba? Libag yung dead skin. Yung dead skin, yung libag. Yun yung isa maiitim. No? Yung isa pagkaan mo, masabi ko kung nagmamadali. May mga ganun, di ba? Sabon ka lang. Nakalimutan mo mag-face down ka ng bimpo. O, ano, may lupa ba yun? Ganon. Nakalimutan mo mag-ganon. Kasi din mo minsan, pag ganon mo, ba't parang may itim dito? Parang ganon. Tapos pagka nagkuskus ka, may mga dead skin, tawag na dead skin. O itadawis na gano'n, di ba? So ito, kahit na tinanggal niya, kasi yung exfoliation niya, gentle lang. No, so walang high chemical. So, pansinin mo yung ibang nalibili sa TikTok, sa Shopee, pag ginamit mo sa mukha, saka sa balat, mahapdi. Kasi may mga harmful chemicals. Tayo all natural. So walang chemicals na makakasama sa skin natin. Okay ba yung pagkakagawa? Yes. Tapos na pala ako. Anyway, before I finish, guys, ito kasi yun, ang kailangan natin palagi. Dapat tayo una, no? Tayo dapat ang una maging user ng produkto natin. Testimony. Yes, tayo mismo ang magkikwento, ang magsishare. Hindi pwedeng, subukan mo na. Hindi pwede yun, dapat tayo. No? Guys, alam niyo ba kung bakit napakaswerte natin dito sa Central? Kasi, why? Ito yun. Kasi ang mga produkto natin, alam niyo naman, di ba, ang environment, ang modern environment natin, meron ng kulang sa mga binibigay ng nutrients. Tama? Di ba, yung binibigay sa atin ng Mother Nature, kulang na ngayon. Ngayon, ang produkto natin sa Central, binibridge niya yung gap, yung mga wala doon na nutrient, yun yung ilalagay natin sa mga produkto natin. Diba? Kaya nga yung mga 5 diseases, kaya natin baguhin yan. Dapat hindi tayo maging biktima noon. Diba? Lalo kayong mga kabataan. Ngayon pa lang, protection na nila sarili nyo. Guys, maniwala ko sa inyo, kayo sa akin hindi. Walang kwenta lahat ng pinag-iipunan nyo. Kahit pa lumaki ang business nyo, kahit pa may mga luxury cars kayo, may mga mansion kayo, lahat ng zero sa bank account nyo, walang silbi yan. O ang health nyo, zero. Tama? Yes. Ang health, merong binibigay ang health na isang bagay. Isang currency na very important. Ano yun? Alam nyo? Time. Yung gift of time. Kasi ang time, ito yung gift na pwede natin ibigay sa mga mahal sa buhay. Gift na pwede natin ibigay sa sarili natin. Bakit? Kasi makontrol natin yung pagiging kasama nila. Pag magandang health natin, isipin nyo, trabaho kayo ng trabaho. Di ba? Payaman tayo ng payaman. O, tapos, by the time na mag-retire tayo, hindi na natin kaya maglakad. Bakit? Antindi na ng rayuman natin. Hindi kayo na gano'n eh. Nag-omega life eh. Di ba? Hindi kayo ng best value. Di ba? So, makakalaroon kayo mga apo nyo? Hindi na. Makakasama sa abroad? Hindi na. Di ba? So, dapat at your age, no? Habang bata kayo, protection na yung investment, no? Again, tandaan nyo, no? Yung mga walang sakit, marami yung wish, no? Pero yung may sakit, isa na ang wish niya. Tama. Di ba? Di ba pagka wala kang sakit, marami mo gusto gawin. Pero pag may sakit, isa na ang wish mo. Ano? Bumalik ako. Lakasan na buhay ko. Di ba? So guys,
tulungan niyo ako sa mission natin dito. Ang mission ko, no, ikalat natin, magkaroon tayo ng premium wellness products na ilalagay natin sa mga tahanan. I-share natin ito, no? Tumulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino. No? Gawin natin healthy ang sambayan ng Pilipino. No? Gawin natin mission ito. Sana nakatulong ako sa inyo, no? So, I hope ikalat natin sa iba, no? Awareness, kailangan matutunan nila. Matutunan din nila yung products, no? Para mas madali natin i-share. Okay? Yes. Any problem, any tanong, any question, you can always approach me. Pwede niyo akong i-message kung ano man. Just tell me. No? Anytime, pwede niyo akong kausapin. Okay? Thank you very much.